Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. So ang kanyang tanong po mga kaibigan ay nakasulat po sa Bisaya. Itatranslate ko na po sa ating wikang Filipino. Ang kanyang tanong po ay, siya po ay nagwawalay po ng biik, pero araw-gabi sobrang ingay daw po nila. So kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay ng mga biik para hindi po sila magkakaroon ng stress factor kapag winawalay na po natin. Kasi po, ang disadvantage kasi kapag nagkakaroon ng stress yung ating mga biik habang winawalay, sila po ay magkasuffer po ng post-weaning complication na magli-lead into pagkabansot po ng mga biik. Kapag kayo po nagwawalay na po ng mga biik po mga kaibigan, dapat yung kinakain po nila ay booster feeds na nakamix na po yung pre-starter feeds. Day 25 po mga kaibigan, dapat malakas na pong kumain yung mga biik nyo ng booster feeds na na-mix po natin ng pre-starter feeds. Para pag abot po ng day 30 o araw-araw ng walay, sila po yung malakas na pong kumain sa booster feeds na nakamix ng pre-starter feeds into 50-50 ratio. Dapat mo kayo munang mag-mix ng booster feeds at saka pre-starter feeds nang sa ganon, yung biik po ay kakain po doon sa pre-starter natin. Kasi sila po yung nasasanay po sa booster feeds. Kapag biglang change feeding kayo into pre-starter feeds, yan po ay hindi kakain. Kayo po yung magwawalay within 5 days, then hindi po kakain yung biik, maaapektuhan po yung kailang paglaki po mga kaibigan. Para po hindi po maaapektuhan yung pagkain lang ng feeds, dapat day 25, nagmix na po kayo ng 50% booster feeds at saka 50% na pre-starter feeds. Ang tanong po ating kaibigan ay yung kanyang mga biik po ay winawalay na, pero sobrang ingay daw, araw-gabi nag-iingay doon po sa kulungan kung saan po nilalagay yung mga biik. Mayroon pong technique dyan mga kaibigan. Ito po ay based po sa experience ko sa pag-aalaga ng mga inahing baboy na ako po nagwawalay ng mga biik. Yung mga biik kasi, sila po ay nasa loob ng farrowing pen. Mula po sila ipinanganak hanggang 30 days o araw ng pagwawalay. So ibig sabihin, sila po ay at home po sa farrowing pen. Relax po sila, komportable po sila, at hindi po sila mag-iingay sa loob ng farrowing pen kasi doon po sila nakatira mula ipinanganak hanggang 30 days o araw ng walay. Ngayon, para po hindi po mag-iingay yung mga biik yung mga kaibigan, ito po yung gawin nyo. Ang dapat na ilalabas nyo sa farrowing pen ay wag po yung mga biik. O wag yung mga biik po ang ilipat nyo po ng ibang kulungan. Kung di, ang inahing baboy po mga kaibigan ay yung ipapalabas nyo sa farrowing pen at ilagay nyo po doon po sa ibang kulungan. Kasi sa pamamaraan na iyan, ang biik po ay hindi po mag-iingay, hindi po ma-stress, hindi po makasuffer ng post-weaning complication, hindi po magtatae, hindi po babansot kasi wala po silang stress na makukuha sa araw ng walay. Kasi po at home po sila sa loob ng farrowing pen. Dito na po sila lumaki mula ipinanganak hanggang 30 days. Kapag inilabas yung inahing baboy, yan po ay hindi po mag-iingay. Bigyan mo lang ng feeds, kakain yan. Kapag mayroon ka pong auto drinker at sanay na po silang uminom ng tubig, iinom po yan. Kaya, hindi po sila nag-iingay. Unless po, kapag yung kinukuha nyo po ay mga biik at saka inilipat nyo po ng ibang kulungan, yan po, 100% po mga kaibigan na mag-iingay yung mga biik. Kasi, yung lugar o kulungan na pinaglipatan nyo po ay hindi po sila komportable doon. Hindi po sila at home doon. Di po nila maaamoy yung amoy ng kailang inahing baboy doon po sa bagong kulungan. Kaya, ang tendency niyan, hindi po kakain yung mga biik, mag-iingay yung mga biik, araw-gabi, hindi po matutulog yung mga biik, di po umiinom ng tubig. Kaya ang resulta, post-weaning complication, magtatae, babansot, at saka maaapektuhan po yung kanyang paglaki. Yan lang po ang gawin nyo mga kaibigan. Dapat, kapag kayo'y magwalay, ang inahing baboy po ang ilalabas nyo sa loob ng farrowing pen. Huwag po yung biik. Kasi po, kahit na nakalabas na po yung inahing baboy, yung baho at amoy ng inahing baboy po mga kaibigan ay nandoon pa sa loob ng farrowing pen. Maaamoy pa ng biik. And then,
at home yung biik, komportable yung biik, kaya sila po'y kakain, iinom ng tubig, matutulog, magpapahinga. Yan po, hindi po sila maka-experience ng post-winning complication, hindi po sila babansot, at hindi po babasa yung kanilang mga dumi po, mga kaibigan. So yan ba ating vlog ngayon? Asa naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano ang tamang pagwalay ng mga biik po doon po sa mga inahing baboy po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.